Our next trip, we're going to North Africa. So, sa bansang Morocco. So, sa Morocco, ito yung not Airbnb. It's a hotel. So, one of the Riyadh. So, ina-advise nila kung bibisit ka dito sa country na to, mas maganda sa Riyadh ka pupunta kasi yun yung authentic hotel ng Morocco. Then first day, around the city lang yung namin, activity. So yung hotel namin is within the city lang. So mostly accessible lahat. Nandun din siya sa pinakagitna ng market, which is kung sa Arabic sa souk. So by Philippine passport, hindi na siya kailangan ng visa. So basta ipakita lang yung passport natin. Ox na siya. And then nagtry kami nung pagsakay sa Calesa. So para siyang sa Manila na may Calesa din around the city. So bali sa Morocco parang Dubai vibe siya. And then magugulat ka kasi yung ibang Moroccan nakakapag-Tagalog. Akala ko nung una dahil madaming Pilipino, pero hindi pala, dahil karamihan sa Morocco ay nagtrabaho sa Dubai. Sa Dubai madaming Pilipino, kaya nakuha nila agad yung ibang salita. Then yan, pinapakita lang namin yung Morocco, yan yung mga hotel. Pero in fairness, malinis siya. And then madaming turista. Yung kabayo, so napilitan na kaming magkabayo kasi medyo malayo na yung nalakad namin pag visit namin dun sa isang tourist attraction, kaya nagkabayo na lang kami. Pero at least mura lang siya sa Morocco. And dahil sa mura, usually nagtitip pa kami sa mga activity na ginagawa namin. Sa tour na pala ito, kasama namin yung kaibigan namin na si Nikki. So, kaibigan namin siya from Dubai pa. Ang aming third wheel. Parang dito pala yung pinaka-camel. Hotel ba sinabi ko? Then yung hotel namin, hindi kagaya ng mga pinapakita dito sa video. Kasi nung pagdating namin, sinundo kami nung receptionist nila. And then, pumasok kami dun sa loob ng souk. Yeah. And then yung daan niya is kinita. And then nasa loob siya nung souk. Magugulat ka na lang, malaki yung loob niya. Malinis naman siya at maayos. And then lagi siyang may libreng breakfast. Mas maganda kasi siya kasi paglabas mo, ang dami mo ng option na pwedeng kainan. Then nado na yung mga bilihan ng souvenir. Yan, kung gusto nyo nang maglibot around the city, mas advisable na mag-rent nung Calesa. Saudi Casino. Speak Casino in America. This one. Just casino. Yes. Yes, this is a city wall. 12 kilometer in the wall. 12 kilometer.
around is 12 kilometers. What's inside? What's inside that wall? So ito yung pinaka mismong souk niya. So kita nyo naman, sobrang daming tao. So ang daming tinda, iba't iba yung nationality. So kung magsha-shopping kayo or mag-grocery or pangpasalubong, dito talaga yung center. So mas maganda talaga na dito mag-book ng hotel. So second activity namin, safari kami, desert safari. So yan, magta-try kami ng camel. So doon hindi namin first time. So kasama naman siya sa activity, why not? Ang iba lang sa experience namin sa camel na to, nung sa Dubai is paikot lang talaga na maliit lang. Siguro mga 5 to 10 minutes. Ito mas matagal, mas mahaba. And then madami kami, sunod-sunod yung camel. Siguro mga around 20 siya. So ayan yung kasama namin sa tour. Nakahanay lang kami, and then yung camel may tali lang, so para sunod-sunod yung camel. So pag hinihila nung guide, nasunod lang yung lahat ng camel. And then side trip, nagpunta kami sa gawaan ng argan oil. So ayan, pinakita sa amin and pina-experience din kung paano i-pulverize at maging liquid din yung argan oil. Napakinggan nyo si ate mag-explain. So we remove the shell to get our nuts. After that, we break the nuts to get a small almonds. This is the argan almond. It's small, but it's bitter. We can't eat it. But we can use it to make the type of oil. Eaten, we roast the quinoa. For skin, we don't roast it. So this is the difference. Alors, comme vous savez, on fait de l'alimentaire et la cosmétique. Pour l'alimentaire, on torréfie les amandes. Pour la cosmétique, on ne le fait pas torréfier. C'est ça la différence. Pour un litre d'huile d'argan, on a besoin de presque de 60 kg de fruits entiers. Ça donne juste 5 kg d'amandes. Et ces jours de travail pour une seule femme. Parce qu'on peut remarquer que le travail ici, c'est à la main. On n'utilise pas les machines. C'est vrai maintenant, il existe des machines qui font tout ce travail. Mais notre objectif, c'est garder la qualité. Very natural. What is she saying? We roasted to grow the bitter of the nuts. Sa pang side trip ay nagpunta kami dito sa special location na dinala kami ng driver. So maganda siya, scenic view. Ganda ng sikat ng araw. Come back here, come back here. Quick feature lang and then balik na kami sa van and then sunod sa sunod na activity namin. O diba, pak and talon. Yeah. And then yan, sunod is quad bike adventure. Parang first time ko ding mag quad bike. Meron ito sa Dubai pero medyo mahal siya. So dito since kasama siya sa activity. So bali si G nakasakay sa akin kasi hindi siya marunong. And then si Empress wala niya kung nasaan. So yun, hindi siya natakot, enjoy siya. Sinakay siya dun sa driver. Then si Nikki may sarili siyang quad bike. So around siguro mga 5 kilometers yung tinakbo namin. From dun sa camel location papunta dito sa sands. Hindi naman siya sand actually, para siyang magabok lang na lugar. Pero may mga burol siya. Dumaan din kami ng kalsada papunta dun sa kabilang side. So bali convoy lang kami lahat na quad bike. Yan yung nasa likod. Konti naman yung nadaan na sasakyan ka safe. Yan. So libreng pulbo habang nagka-quad bike. Yan yung tour guide namin.
Mababait yung tour guide na nakuha namin. Usually, pinaprioritize kami as lalo na pag may bata. Mas ano sila, mas maalaga. Yan, maaraw siya pero mahangin. Kasi pumunta kami dito was December, so winter sa London. So dito ano lang, yung temperature niya is around 15 to 20. So mahangin pero tolerable. Kahit light loading lang yung dinala namin. Kami sa dulo. Bali picture lang kami doon sa tok-tok and then lipat na. Ayan, one of the gangsta or gangsta, diba? Ayan, ito yung pag umakit ka na sa Burol, ito yung makikita overlooking yung area around desert. Ganyan. Balik na kami dun sa area kasi pahinga and then manonood kami ng show. Then nung gabi nun, start na yung show. Ito yung mga entertainer. So malamig yung gabi kasi nga walang mga puno. Nasa taas kami ng Burol. So yan, balot na. And then yung entertainer, bawat table, kinakantahan nila at nangihingi ng tip. So comedy lang. So since lahat ng table pinantahan nila, at the end of the show, sila din pala yung kakanta. So sure na kumita sila. So yan yung kinakanta nila, enjoy. Yung pagkain included na dun sa tour. Masarap naman yung pagkain. Kasong problema, lahat yata nung tour na pinuntahan namin, same yung dish kasi nga specialty nila. Ayan. Yan, pwede kang mag-join dyan. Arabian Nights. Siguro yung tour inabot hanggang 8 ng gabi. Yan, kung gusto nyo ma-experience yung Moroccan Nights, book nyo tong tour na to. Bale sa Get Your Guide ko to binook around 25 pounds per head. Same price lang sa bata. Kaya meron din silang papoy dance.
Then, sa third day namin, sinadjust nung hotel na pinagstay namin, mag-try kami nito sa, ibang pronunciation, Orica Valley with mountain climbing. So, maganda yung lugar, pakit ng bundok. So, yung stop namin, punta kami sa tabing ilog para magmuni-muni and then yung kami nag-lunch. Malinis yung tubig and then malamig kasi yung pinanggagalingan na bundok may snow. So hindi kami naligo kasi malamig nga. Yan, naka-outfit pa si Empress as Jasmine. Yung kasama niya sa ninang niya. Yan, picture lang kami dyan. Jasmine. Ano mga Indian? Then maganda yung activity niya kasi yung pag-akit niya sa bundok, usually si Empress is medyo hindi siya happy sa paglalakad and nagpapabuhat siya. Pero surprisingly, naglakad siya, umakit ng bundok na hindi nagpapabuhat. Kanya imagine kung nagpabuhat siya in the middle of the activity, so mahirap. So ayan, pakit ng bundok makikita mo sa lahat ng side ng ilog may mga kainan. Yan, iba't iba yung mga kasama namin sa tour. May taga Sweden, may taga France, may taga Portugal. Siguro yung hike paakyat and pababa was around 3 hours. Yan. Ang si Manang may kahoy pang dala-dala lagi. Yan, yung soft drinks sila, galing lang sa bundok yung tubig kasi malamig. And then ito nadaanan namin along sa paakyat, nagagawa siya ng marble and ginagawa siya ng figurine. Yan, interesting. Nag-change siya ng kulay pag nabasa.
Ito yung tour guide namin, yan. Swabe din si Kuya. Lagi din kaming prioritize. Doon tawag niya kay Empress is Prinsesa. Yan. Kasamod pa siya sa pag-akyat. Then in between nakanta pa siya. Then yun yung bata sa likod na kasama namin. So kaya happy din siya maglakad kasi kasama niya yung batang yun. Din yung activity, bukod sa bata, may mga matatanda talagang naakyat din. Mahirap lang sa paakyat. Mabato nga, may assault din kahit papano. Pero kaya naman. And then packet lang siya mahirap kasi yung pababa is flat na siya. Yan, dami nakit eh. Ito may yung packet na yun ang taas. And then dahil mahangin-hangin siya, so masarap yung paglalakad niya, hindi nakakabasa ng kilikili. Kita mo yung inakit namin. O, kayang-kaya. Ang dami ring nababa. Yan, nadaanan din namin si nanay na nagluluto ng kanilang traditional na tinapay. Yung anak ko, maestro pambunga nga. Yan, ito na yung pinakatuktok. So, bali nag-start na kaming magbaba niyan. Ito may yung tour guide, diba? Alagang-alaga kami. Yan, ganda sa taas. Yan o, flat na yung sa taas niya pababa. Tati! So, hindi na siya mahirap Hi! It's a video. lakadin. Ganda. Kita din dito yung bundok na may snow. Saan ba? Hindi pala dito kita. Doon sa kabilang side pa. Yan. Pero maganda yung lugar. Bebe! Mahangin. Hi! Again, please. Ito yung mga kasama namin. Diba? All walks of life. May bata, matanda. Yan. And then, the end, ito na yung sa airport kami. Thank you for watching.